Okay, good morning mga kasabong, no? So, ang topic natin for today ay dun sa may mga katanungan sa akin, dun sa mga bagong gumamit ng mga automatic incubator, no? So, kasi sila, mga baguhan sila sa paggamit ng incubator, yung mga nagsisimula na first time, no, gumamit ng automatic incubator, and first time mag-preserve ng mga itlog sa loob ng chiller. So ang pag-uusapan muna natin ngayon is gaano nga ba katagal mag-i-stay ang itlog sa loob ng chiller. So yung maximum mga idol. So pag nag-iipon kasi ng itlog, no, kunyari meron nga 54 seater, so kailangan mo mag-ipon ng 54 na itlog. Paano kung matumal? So hindi mo kayang abutin yung 54 na itlog kung matumal at unti lang inahin mo. So para sa kaalaman nyo mga idol, based on my experience, dahil ito po ay naranasan ko na at sinubukan ko na po mga idol. Then itong sinubukan ko, successful, at ito naman i-share ko sa mga subscriber ko dito sa aking YouTube channel. So ilang days nga ba magtatagal ang isang itlog sa loob ng chiller? Ang masasagot ko dyan mga idol, 30 days ang maximum ng itlog sa loob ng chiller. At babalutan nyo po yan ng tissue. Okay? Babalutan nyo po siya ng tissue bago nyo po siya ilagay sa loob ng chiller. Hindi po pwede yung walang balot mga idol. Kailangan, bago nyo po siya ilagay sa loob ng chiller, balutan nyo po muna ng makapal na tissue mga idol. Okay? Makapal at walang singaw mga idol. So, kuha ka lang ng isa, mga kalahating dipa ng tissue, then ibalot mo dun sa itlog, then lagyan mo ng tape sa dalawang gilid para siyang candy, then pwede mo na siyang i-preserve ng 30 days. At hindi lang po ganon, mga idol, na pag-preserve mo, okay na yon. So, kailangan 3 days binabaliktad nyo po ang itlog. Kasi mga idol, didikit po yan. May chance na mamatay yung similya, mga idol. So after nyo siyang ilagay sa itlog, kung kayo ay merong automatic na incubator, kung 200 seater ang gamit nyo or 54 seater, at kailangan makumpleto yung 54, so kailangan nyo mag 30 days, 20 days, 15 days, safe na safe po ang itlog. Unang step ko mga idol, makinig po kayong lahat bago kayo mag-scroll ng kung ano-ano, dapat malaman nyo to para sa mga baguhan. Sa mga baguhan lang po ito mga idol, hindi po ito sa veterano, kasi alam ko ang mga veterano mas malawak ang karanasan kaysa sa akin. Ito po ay dun sa mga baguhan na gumagamit ng incubator. Kailangan nyo pong malaman na 30 days ang life ng egg sa loob ng rep. So napakahaba po, ibig sabihin kayang-kaya po natin mga pag-ipon ng itlog. Basta every 3 days mga idol, kailangan nyo pong baliktarin. Kailangan nakabalot po ng tissue. Okay? So, malinaw po malinaw. 30 days ang life ng itlog sa loob ng chiller. Pangalawang tanong, idol, pag nilabas ko ba sa rep, ipapasok ko agad sa incubator? Mali po yun mga idol. Dito naman tayo sa based on my experience. Kasi marami po akong sisiyo ngayon. Kung hindi nyo na itatanong, sasabihin ko na sa inyo, ang sisiyo ko ngayon ay nasa 150 na may similya out of 160. So, 10 lang po sa 160 ang walang similya. Within 30 days kung inipon mga idol. Kasi medyo tumumal at umulan. So, 30 days. Then, ayun, out of 160 na nasa loob sila ng chiller, no? Paglabas nila, and then sinalang ko sa incubator, so, ang may similya, walang sira, 150. So, trusted po tayo mga idol. Dumako naman tayo dito sa mga katanungan ng ating mga kapwa breeders. Idol, ilang oras nga ba pag lumabas po sila sa loob ng chiller, ilang oras bago sila ipasok sa loob ng incubator? So, ito yung sagot ko sa inyo mga idol. Pag nilabas nyo po siya sa loob ng incubator, sa loob ng chiller, bago nyo sila ipasok sa incubator, kailangan 4 to 6 hour sila nasa labas lang. Tanggalan nyo po ng balot ng tissue. So pag tinanggalan nyo po siya ng balot,
at nilabas niyo na po siya sa loob ng chiller, magpapawis po yung itlog, ilalabas niyo po yung lamig niya sa loob, yung nagpe-preserve para mabuhay yung similya. Then, pupunasan nyo lang po yun mga idol, no? Pupunasan nyo, bawat labas nyo after mga 10 minutes, magpapawis na po yung itlog. So, pupunasan nyo, ililipat nyo po sa kabilang tray. Then, pag sa tingin nyo na wala na pong pawis na lumalabas mga idol, bilang po kayo ng 4 hours to 6 hour bago nyo po ipasok sa loob ng incubator. So, ganun po yon. So, malinaw mga idol. 6 to 4 hour bago ipasok sa loob ng incubator. Ito naman yung pangatlong tanong. Idol, pag napasok na po ba sa loob ng incubator, ilang days bago po mag-candling? So, dalawang beses po dapat tayo mag-candling. So, sa anong days? Okay? After 7 days ng itlog, sa loob ng incubator, so may mga ugat na yun mga idol. So, kailangan mo nang mag-candling. Then, ilalabas mo yung walang ugat kasi wala po yung similya. So, yun po yung first candling. Yung iilawan mo yung itlog para malaman mo kung meron nga bang laman o wala. Bakit nga ba kailangan ng candling? Ano ang dahilan? Ang dahilan ng candling mga idol para maiwasan po yung pagsabog ng itlog sa loob ng incubator. Dahil ang itlog, pag walang laman, walang similya, at ipinaabot mo ng 20 days, sasabog yan, mamamaho po yung incubator nyo. Dahilan upang makontaminate yung ibang itlog at hindi na po mapipisa kahit kailan. So, sayang. Idol, ilang days naman yung pangalawang candling? So, ang pangalawang candling, ginagawa ko mga idol, within 10 days, no? 3 days after the first candling, so second candling ay ang tinatawag natin na 10 days of candling. Yun na po yung final. So idol, bakit nga ba merong final? Kasi mga idol, pag may ugat, alam natin may similya na. Yun ang kaalaman natin. Pero mga idol, merong may ugat na patay. No? After 10 days, malalaman mo siya kung buhay o patay. Bakit? Kasi yung ugat ng itlog, kakalat yan sa buong itlog. Kakalat yan. Tapos merong maliit na bilog sa gilid. Yun po yung sisiw. Tapos mga ugat na dito. Paano nga ba malalaman kung patay yung itlog? So yung ugat niya dito lang sa ilalim, malinaw, tubig. Sa ulo, tubig. Nasa gitna lang po yung ugat. Ibig sabihin, yun po yung tinatawag na hindi bugok mga idol, no? Bugok ang tawag doon. Ibig sabihin, pag lumipas ang panahon, pag inabot siya ng 20 days, sasabog po yan. At naranasan ko na po yan mga idol. Sumabog yung itlog sa loob ng incubator noong ako'y baguhan. Pagsabog ng itlog, mga idol, sobrang baho. At sa sobrang baho, mga idol, pati yung mga may similya na apektuhan, hindi na nakalabas ng itlog. Yun po yung dahilan. And yun yung proper way para sa mga gumagamit po ng automatic incubator. So, sana'y natulungan ko kayo mga idol. Sa lifeline, okay, review tayo mga idol para sa guidelines nyo. Ang lifeline ng itlog ay 30 days. Nagawa ko na po yan. Kaya, sa mga baguhan, lifeline 30 days. Sa loob ng rep, babalik tayo mo lang siya every 3 days. 6 hours bago mo siya ipasok sa loob ng incubator. 7 days kailangan mo nang mag-candling. Then after 7 days, bilang ka ulit ng 10 days, candling ulit para sa final processing. Then, after 18 days mga idol, kailangan nyo na po siyang ilipat sa hatchery. So, ang automatic incubator ay meron po siyang sariling hatcher. Kung saan, dun sa ilalim ng incubator natin, merong sisiwan, dun sila mapipisa. Okay? So, paano nga ba yon mga idol? Pag bumili po kayo ng incubator, mag-i-instruction sa inyo yung mismong gumagawa ng incubator. Pero dahil eksperyensado na ako at alam ko na ang galawan dito sa automatic incubator, willing po akong i-share sa inyo ang aking kaalaman.
So after 18 days mga idol, kailangan nyo na po siyang ibaba dun sa mismong hatchery. Tapos iaangat nyo na po yung tubig, okay? Yung tubig iaangat nyo na dun sa mismong hexospan. So kung coil type or light type, so iaangat nyo po siya dun sa mismong bumubuga ng init. So nandun po yung tubig sa mismong bumubuga ng init para bumaba po yung humidity. Para magiging magmo-molds po yung ilalim, ibig sabihin, yung heat pupunta na po yun doon sa ilalim, tapos magdadala po yun ng tubig. Kumbaga, pinapalambot po ng ng hatchery or incubator yung mga itlog para madaling lumabas yung mga sisiw at hindi po matuyuan. Iwasan nyo po na 20 days bago nyo ibaba sa hatchery dahil pag yan po ay natuyuan, hindi na po makakalabas ng itlog yan, mamamatay po ang sisiw. So kailangan pagdating ng 18 days, ibaba nyo na po sila lahat. Okay? Make sure na yung tubig aabot siya ng 3 days mga idol. Kasi wala na pong bukasan yan mga idol. Once na nilagay nyo na po sa loob, sa ilalim ng hatchery, yung itlog, wala na pong bukasan, sarado na po lahat yan mga idol. Magtutubig na po yan sa ilalim. Okay? Magpapawis na po yan. Pati yung itlog, magpapawis na rin yan. Ibig sabihin lang, pinapalambot na nung incubator yung itlog para makadaling makalabas yung sisiw at para po hindi matuyuan yung sisiw. So yun po yung due process about sa ating automatic incubator and preservation ng ating itlog. So sana'y nakatulong ako sa inyo mga kasabong at sana'y pag nagustuhan nyo naman ang video ito, ay sana naman ay i-share nyo mga kasabong to inspire another people, mga idol, no? To inspire another breeder na gustong magmanok, mga idol, magsimulang magmanok. Okay? So lagi po nating tatandaan, hindi lang po tayo sabongero. Kailangan po, pagka sabongero po tayo, samahan po natin ng negosyo and passion para po lahat po ay masaya and lahat po ay all goods, no? Hindi ka nakakapirwisyo, nakakatulong ka pa sa kapwa mo. Alright, GTP Game Yard na nagsasabing walang imposible sa taong masipag. Alright.